Good morning sa inyong lahat. Ang kapal nga pala ng pag ngayong araw. Halos hindi na namin makita yung mga kabahayan. Pero sabi ni Kuya Kevin, kanina mas makapal pa daw yan. Kaya pala nagbe-bait ka eh. At dahil makapal yung pag ngayon, magkakape tayo sa labas. Siyempre susulitin natin yung magandang view. Para ka lang naman nagkakape sa Tagaytay. At dahil 8:55 na, start na ng trabaho. Ibababa lang namin itong mga container na napinturahan. After nga namin mababa ni Kuya Kevin yung mga container, tinawag nga pala ako ng terrain namin. Pinakita niya sa akin yung bundok na dapat pupuntahan namin. Kaso hindi ako nakasama. Oh, Dio. Saan Sige, ba dayo? Late. Sabi niya sa akin, buti hindi daw ako sumama kasi napakalamig daw. Sa susunod na lang daw ako sumama pagtapos na yung winter. At dahil wala akong gawa sa pwesto ko ngayon, ito lang ang gagawin natin. Magpupokpok tayo. Tatanggalin lang naman natin yung mga takip ng container sa likod. Kailangan talaga siyang pokpokin kasi mahirap na siyang tanggalin. Kumapit na sa sobrang katagalan. At dahil ayaw niya pa rin matanggal, binabaran ko ulit siya ng WD-40. Hindi kasi natin pwedeng persahin. Baka kasi masira yung thread. Ito ang solusyon. Pangtanggal ng panggilid ng motor. Buti na lang meron kami nito. Nakakamiss tuloy magbaklas ng motor. So yun, tapos na tayo sa isang container at marami pang kasunod. May mga takip din naman na madali lang tanggalin. Meron lang talaga ng mga mahihirap. At pag mahirap na siyang tanggalin, sinisira na namin. Nagaya na nga magkape yung terrain namin, kaya pumunta na kami sa office. Pang-unang kape bilangin nyo. May ano pa? Ito. Sa totoo lang, malakas talaga magkape yung mga Korean. Mababa yung 7 kape sa isang araw. Maya't maya nga ako inaaya ng terinim namin na magkape. Ako na lang yung umaayaw. Balik trabaho na nga pala tayo. Pinas forward ko na lang para mabilis na matapos. After ko nga matanggal yung takip, wala na akong ginagawa kaya nakatambay na lang ako dito sa likod. At dahil wala nga akong gawa sa pesto ko, ito na lang yung pinagawa sa akin ng Chajang Nim namin. Palitan ko na lang daw yung goma sa short ball machine. Kailangan nga pala natin umakyat dito sa short ball machine para matanggal natin yan. Ganito nga pala yung mga ginagawa namin sa company pag wala kaming trabaho. Nag-aayos-ayos na lang kami ng mga pwedeng ayusin. Hindi naman siya kailangan gawin ng mabilisan. Ang importante lang naman ay may magawa ka lang. Sa mga gantong pagkakataon nga kami nakakapag-petics. Pero parang petics naman palagi sa amin. Ang maganda dito sa company namin, walang nagbabantay sa amin. Minsan lang kasi pumupunta yung boss namin dito pag trip niya lang. Bale, ito nga pala yung gagawin ko. Tatanggalin ko lang yung mga tornilyo na yan para matanggal yung goma. At dahil natanggalan natin yung goma, ilalagay lang natin siya dyan. Papalitan natin ng panibagong goma yan. Kinuha ko na nga tong pushcart para makapag-skateboard na tayo. Pero hindi, dyan natin nilalagay yung mga bagong goma. Bigla nga akong tinawag ni Kuya Kevin. Tinuturuan niya ako ng mga dapat kong gawin. Konting pukpuk daw pahinga. Huwag ko daw tapusin agad kasi wala daw kaming gagawin mamaya. Tapos make yourself busy daw kahit wala naman akong ginagawa. Napakagaling talaga magturo ni Kuya Kevin, no? Kaya master ko yan eh. At dahil masunurin ako, syempre magbibisi-bisihan tayo. Mag-skateboard tayo dito sa likod. Ito nga pala yung gagamitin nating goma. At dahil may nakat na nga kami noong nakaraan, hindi ko na kailangan mag-cut ng panibago. Malapit na nga pala kami mag-break time kaso may dumating na deliver. Kaya inis na inis si Kuya Kevin. Imbis nakakain na kami, nagbababa pa kami ng container. 11:45 dapat yung break namin kaso naging 12 dahil dun sa deliver. Kaya yun, kami tuloy yung huling kumain. So yun na yun yung ulam natin. Para siyang sardinas. Sakto madaming natira. Dadali na namin sa gisok sa ulam namin ng gabi. Para wala ang luto. Luto-luto. Luto-luto. Uy, ba't di mo inubos to? Busin mo na. Sayang ko sa pagkain ah. Hey, Sharon. May take out pa. Balutin mo ako. Kasama yung plato. So ito nga yung ulam natin, main dish natin. Yung parang sardinas siya. Masarap to yung maanghang na, yung lasa niya parang sardinas. Ito yung tinatawag na sardinas na wala sa lata. Sarap niya, sarap. Kaya yung natira nila Kuya Kevin, ay naiulam namin mamaya. Tapos ito nga yung mga side dish dito. Puro gulay. Siyempre hindi makawala yung kimchi. Ayun. Hindi man lang nila nabawasan. Ano? So yun. Tapos yung sabaw ngayon, seaweeds. So kain na muna tayo. Dito nga pala sa company namin, ang hihina nila kumain. Hindi ko alam kung lahat ba ng Korean mahihina kumain. Yung 1 cup of rice nila, madalas hindi nila nauubos. Tapos parang wala pang 10 minutes, tapos na agad silang kumain. Ako nga pala yung lagi natitirang kumakain dito sa shikdang namin. Ang bibilis kasi nila kumain. Ako binabagalan ko lang, sinusulit ko yung pagkain. Tsaka nanghihinayang ako sa mga natitirang pagkain. Sayang kasi. Ang sasarap pa naman ng pagkain dito, puro gulay. After ko nga kumain, tulog na agad. Yakap-yakap ko nga pala tong pusang bigay sa akin ni Isanim. 1 PM na kaya balik trabaho na ulit. Ba't kaya ganun no? Pag may pasok ang sarap matulog ng tanghali. Pag wala namang pasok, hindi naman tayo makatulog. Ay gu. Bali itutuloy ko lang tong ginagawa ko kanina. Bubutasan ko na lang tong mga goma. After ko mabutasan yung mga goma, ibabato ko siya sa taas ng short ball machine. Naalala ko mas makapal na nga pala ng mga goma yung kinakabit dito. Kaya hindi na kayang ibato. Kaya ayun, nagpatulog na ako kay Kuya Kevin.
After nga namin mailagay sa taas, kinabit na din agad namin ni Kuya Kevin. After namin makabit, ayun, tambay na naman. Aantay na lang mag-break time. Ano, ayaw mo magkape? Kape na. Kape is life. Ang sarap lang dito sa company namin, libre lahat kaya hindi ka manghihinayang. Libre merienda, libre kape, libre lahat ng mga kailangan namin. Tapos wala pa laging ginagawa. Ang problema nga lang, wala kaming OT tsaka pasok ng Sabado-Linggo. Paano ka magkaka-OT? Wala kang trabaho. At dahil wala na naman nga akong ginagawa, nagpapaka-supervisor na naman ako dito. Chinecheck ko tong ginagawa ng Terinim namin kahit hindi ko naman alam to. So yun, may nakita nga i-repair si Kuya Kevin kaya may gagawin kami. Wala na ang butas Yun. Kanami ulit, batang bata. Bali na-repair nga namin ni Kuya Kevin tong hose kasi may nakita siyang naglilik. Pinatanggal nga sa akin ni Kuya Kevin tong nut sa hose kaso ang hirap nang tanggalin, kailangan ipitin sa gato. Kaso ang pangit naman ng gato nila dito, hindi steady, kaya hindi ko rin matanggal. Kaya yun, papalitan na lang namin siya ng buo. Buti na lang maraming stock ng hose. So ito nga pala itsura niya kaya hindi na matanggal, kinalawang na ng sobra. Kaya yung pinalitan na namin lahat ng bago para hindi na mag-leak. Basic na lang pala kay Kuya Kevin yung mga gantong gawain kasi ganito yung trabaho niya sa outside. Kaya nga pag may nasisira dito sa company, walang ibang tinatawag kundi si Kuya Kevin. Kumbaga all around na siya dito, lahat kaya niyang gawin. Napakagaling nga ng tao na to, ang galing dumiskarte sa trabaho. Kaya hindi na siya pinapakialaman dito sa company kahit nakikita siyang nagsiselfon. Ang maganda pa kay Kuya Kevin, tinuturo niya sa akin yung mga discarding alam niya, tsaka yung mga trabahong hindi ko pa alam. Wala tong leak. Pero kung ginawa namin, pinalitan namin lahat ng bago. Magkalit na. Kung walang leak tong fail tayo, dapat meron. Sabi ko lang, So yun, nakala namin ni Kuya Kevin nasira namin yung pinaka-pipe. Ayun pala, may nakalimutan lang kaming ikabit. Kaya siya naglilik. So yun, all goods na. Kala namin na nawarak to. Mas mahabang trabaho yun. All goods in the hoods, di ba? Kaninang walang leak, nagka-leak. Ganun kami gumawa dito. Talagang pang-professional. So bali tapos na nga yung trabaho namin at nandito na kami sa Gisuksa. Naghiwa nga ako ng sili at saka bawang kasi gagawing chili oil ni Kuya Kevin. At habang niluluto ni Kuya Kevin yung chili oil, sabi niya laro daw muna ako ng Dota sa PC niya. Naka-headset pa talaga, kala mo sanay no? Sinatay pa talaga yung ilaw, kala mo kwarto niya Pag nagluluto nga si Kuya Kevin, ako muna yung pinapalaro niya sa PC niya. At pagkatapos naman magluto ni Kuya Kevin, kakain na ako. Sarap buhay, di ba? So yun, hanggang dito na lang yung vlog natin. Paalam!